Good afternoon, my dear brothers and sisters. Kumusta po tayong lahat? We are so blessed because we are here again, gathered together to study His Word. Today's Bible study title is The Living God. So, our God is not dead, but He is living, as it says in His Word and Mark 12, verse 27. But before we start, let's utter a short prayer. Father God, maraming salamat po Panginoon sa mga oras na to. Ikaw po ang Diyos na buhay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon na patuloy mo kami na pinapahalagahan lugar, patuloy mo lugar na iniingatan sa pamamagitan ng banal na dugo ng iyong buktong na anak ni Jesus. So Lord, patuloy mo kami nalinisin pagmula ulo hanggang talampakan namin Panginoon, at maraming salamat that until this very moment we are COVID-free Panginoon. Maraming salamat Lord sa iyong banal na dugo na patuloy mo din po na ina-apply sa mga doorpost ng mga anak mo, sa mga patuloy na nagdilingkod sa iyo ng buong Lord. So Lord, kami din po Panginoon, patuloy mo kami natulungan na malakaran namin ang iyong makaparaanan. Patuloy mo din po kami nalinisin ng kumukulong banal na dugo mo. Tulungan mo kaming lahat. Buksan mo Panginoon ang aming spiritual eyes, spiritual ears. Lord Jesus, masa even open the eyes of our heart, Lord, that we may be able, Lord, to understand, Lord, your word, Panginoon. It even, Lord, ipadala mo din po ang iyong banal na espiritu na siyang magiging guro namin sa hapong ito. Maraming salamat. Patuloy mo din po, Panginoon, na kaniigin, kausapin, lahat makapatiran, na siyang nakikisabay sa live streaming through Bible studies and preaching. Patuloy mo sa lalugad na kausapin through your words na aming pagbulay-bulayan sa hapong ito. Ikaw po ang manguna. Wala po kong kakayahan. Paano itago mo lamang ako sa likuran ng krus mo. And let your word, Lugad, manifest, Lugad, and let your Holy Spirit, Panon, ang siyang magiging gabay namin, Panon, hanggang sa matapos ang gawain ito. Magpadala ka din po ng pinakamabagsik na anghel mo to surround us, to protect us, and to deliver us from the work of the evil one. And we reject any form of distraction, any form of corruption of memory. And maraming salamat Panginoon. Isulat mo ang lahat mga salita mo sa pinakamalalim na kaibuturan ng aming mga puso't isipan, nang sa ganun Panginoon ay malakaran namin ang iyong kaparaanan sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name I pray. Amen. So, our scripture reading for today is taken from the book of Mark, chapter 12, verse 27. So, as it says in His Word, Holy Spirit, bless your holy word. Sabi po niya sa ating salita in Tagalog, hindi siya ang mga patay, hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ang mga buhay. Kaya maling-mali kayo. Amen. So, our topic for today is the living God. Amen. So God is a living God. Some people deny Him because He is invisible, but He exists. God is a spirit, so He can neither be seen or touched. But He is living. Because He is living, He surely let us know of His existence and show us. Because He shows us He is living, we can believe in the living God and experience Him. Faith is only way for us to experience God. Amen. So, where does the faith come from? Pag mayroon po tayong banal na espiritu. So, we need to accept Jesus Christ as our Lord, Savior, and Master of our lives, so that we will gain, or the Holy Spirit will dwell or will reside in our heart. God reveals Himself in so many ways for us to know that He is living. Okay, number 1, God is a God of revelation. God is a self-existing God. God let us know He is a self-existing God through the Bible. This action of God to reveal Himself to us through the Bible is revelation. The Bible is the Word of God's revelation. The Bible is His Word of letting His existence, characteristics, will, and plan known. The self-existing God is God of creation. So let Himself known and reveals Himself to man in His creation. Amen. So if we continue reading His Word alone is God of the living God. Amen. So siya po mismo, siya po ang kausap natin pag tayo po ay nagbulay-bulay ng kanyang mga salita. So basahin din po natin. Please open your Bible with me in John chapter 1 verse 1 and hanggang 4. Basahin po natin. Ang salita na nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Holy Spirit, bless your holy word. Bago pa man likhain ang lahat, naroon na ang tinatawag na salita.
Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Maliwanag po yan mga kapatid, hindi ko po ito salita. Sa simula pa ay kasama na natin siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumulan ng buhay at ang buhay na ito ay ilaw dahil ito ay nagbibigay liwanag sa mga tao. At ang ilaw na ito ay nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Amen? So, maliwanag po na ang kanyang salita ay nagbibigay po ng buhay sa atin. Amen? So, basahin din po natin sa Exodus chapter 3 verse 14. Holy Spirit, bless you, Holy Word. God said to Moses, I am who am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Amen. Kasi ang mga Israelites po, nagtanong sila kung sino yung sinugo. So, ang sagot po ng Panginoon kay Moses, sabi niya, I am who I am. Amen. So, sino nga po ba siya? Si Jesus na buhay na makapangyarihan sa lahat. Yeshua HaMashiach in Hebrew. Because God is living, He is giving us revelation. God's letting Himself known and revealing Himself to us. That is called revelation. Amen. Sometimes, kung talagang puspos po tayo ng kanyang masalita, if we really obey God and we really, the Holy Spirit is always living in our heart, He will really speak to us. So, He will reveal Himself to us. Like Bishop Lily. Halos araw-araw po nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. So, He really reveals Himself to those holy, yung mga ano po talaga, mga anointed na hindi po talaga sila nagkakasala, na yung kanilang mga spiritual ears, may mga open vision po sila, nakakausap po ng Panginoon. So, He really reveals Himself to those. So, hindi po lahat. So, kailangan po i-desire din po natin sa ating mga puso that God reveals in us through His Word, na makausap po natin na siya na para lang nakikipagkwentuhan ba sa kaibigan or ano. So, He is a God of living. The purpose of His revelation to us is the following. Letter A, to know God. And Hosea chapter 6 verse 3, Holy Spirit, bless your holy word. Let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. As surely as the sun rises, He will appear. He will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth. Amen. So, let us acknowledge Yeshua HaMashiach as our Lord, Savior, and Master of our life, and let us invite Him to reside in our heart. Amen. So, to know God is, ganun po. Kailangan po natin siyang tanggapin bilang ating Diyos at tagapagligtas, at manahan po siya dito sa ating puso. At unti-unti po, magre-reveal siya sa atin through His Word and through the preaching, the Bible studies na ating pinapakinggan. Letter B, to be with us and to save us. Matthew chapter 1 verse 23, Holy Spirit, bless your holy word. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which is called God is with us. So, pag sinabi po na Emmanuel, that means God is with us. Amen? So, how are we sure na ang ating nilalakaran na buhay ay nandyan ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid? So, this is now the time na isipin po natin na talagang ang Panginoong Jesus, the God is always living in our heart, that He is always with us. Saan man po tayo makarating, saan man po tayo magpunta, He is with us always. Letter C, to give us His love. Amen? So, di ba gusto natin lahat may love? Walang anger, walang hatred, walang tampo, walang anumang klase ng mga hindi pagkakaunawaan. So, to give us His love, in John 15 verse 10, Holy Spirit, bless your holy word. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. Amen? So, if we keep His command, ibig sabihin mahal po natin siya, and we will remain in His love. Amen. So, ano pa nga ba yung hindi po natin nagagampanan sa kanyang 10 commandments? Marami po yan. Amen. So, hindi pa 100% yung pagmamahal natin sa kanya, kasi minsan, mga 99.9, hindi man lang siya lumagpas ng 101%. Marami tayong mga bagay pa na hindi na isusurrender sa Panginoon because we are still in the fleshly body. But if we really desire, we can do it. We are able to do it.
if we really seek Him, and if we really love our soul, if we really love our living God. So magagawa po natin yan pag tayo po ay talagang nagpasakop sa Panginoon. We will surrender everything to Him and let the Holy Spirit manifest in our heart. Letter D, to give life and blessings. Amen? Di ba gusto natin lahat? We really wanted to have a blessing every day. We want to get all the blessings. We want to receive all the blessings. Gusto natin yung pagpapala. Minsan, but we are not doing something. We are not seeking the provider. All we want to do is all the blessings only. But we are not seeking who is giving us the provision. Sino yung nagpro-provide sa atin, hindi naman po natin siya sinisik. How come that we will receive a blessings if we are not obeying as well? Deuteronomy chapter 30 verses 15 to 16, Holy Spirit, bless your holy word. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to Him, and to keep His commands, decrees and laws. Then you will live in increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. Amen? So, if we really want blessings, we need to walk in obedience with God, mga kapatid, to keep His commandments and to follow His decrees and laws, so that we will increase in faith and we will increase the anointing and we will possess the blessing that comes from the Lord Yeshua Messiah. The great possession that we have is Jesus Christ of Nazareth. Siya po yung great possession na pwede nating angkinin ng buong-buo na kailanman hindi po maaagaw sa atin ng sino man. Even yung mga kapatiran natin, mga kasama natin sa mga mahal natin sa buhay, yung mga pamilya natin. Hindi po yan pwedeng i-share na yung possession na yan. But we are able to share the goodness of God. Pwede din po nilang maranasan yung tinatamasa natin na pagpapala sa pamamagitan po ng kanilang paglakad ng ayon sa Panginoong Jesus lamang. So they need also to accept Jesus Christ as the Lord Savior and Master of their life, and they have to walk in obedience to the Lord and keep His commandments and decrees and laws. Amen. Number 2, He reveals Himself as living God through everything He made. Amen. So whatever, as far as you can see, all over this world, living things or non-living things, He created. So, He reveals Himself as living God through everything that He has made. Diba? Like the cell phones. Pag tumawag tayo sa Pilipinas, naiisip pa ba natin, paano kaya nakukonek? Na ang layo-layo natin, we are here in the Middle East, and we are calling our families back home, sa Pilipinas man, o sa Amerika, sa Canada. Paano kaya ginawa ng Panginoon na mag-connect yung tapos naririnig natin sila, para lang tayo nakikipagkwentuhan na magkaharap. Yun na lang ang isipin natin. Tapos, how God can see us, saan man tayo magpunta, nalalaman niya. Walang nalilingit sa kanya, mga kapatid. So, He is the God of living. He created everything and He knows everything that is happening in this world. Alam na po yan dahil He has 7 spirits. Amen? Because He is a God of living. Romans chapter 1, verses 19 to 20. Holy Spirit, bless your holy word. The self-existing God made all things under His will. God is the creator. We are His creation. So, we are His creation. He is our God creator. Amen? So, everything that we see, as far as we can see here, nilalang niya po lahat yan. Wala pong nilalang ng kani-kanino man. Amen? So, kung may mga nilalang man ng tao, ginamit niya yung mga tao, but He has given them the wisdom how they are able to build something. Like yung mga yung mga astronaut. Amen? So, paano nila nalalaman, paano po sila nakakarating doon, ini-studyhan nila yung mga space. So, God has given them the wisdom, yung makakayahan kung paano nila masasabi, even yung mga nagbabalita ng weather forecast kay Kuya Kim sa Pilipinas. So, God has given them wisdom para malalaman po nila kung paano anong mangyayari kinabukasan, anong magiging weather, anong magiging weather sa buong linggong ito, kung kailan darating ang typhoon. But only God knows. Minsan naman, hindi naman siya nagiging totoo yung iba.
Amen? So, lalo ngayon, we have lots of news that they are giving sometimes parang ginawa na lang na lahat ng namamatay is COVID patient, pero hindi naman, namatay pala sa diabetes, namatay pala sa high blood, or namatay sa heart attack. Pero minsan ginawa na lang parang sinomatotal na lahat ng namatay is COVID infected. Amen. So yun yung mga false na mga balita na minsan ginagawa na ng tao na talagang matakot sila, na magpanic sila kasi nga sa kadami po ng nababalitaan natin na namatay na dahil sa COVID patient. Pero yung iba po doon talaga na exaggerated na siya. Amen? So let us read in Romans chapter 1 verses 19 to 20. Holy Spirit, bless your holy word. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay maliwanag sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginagawa niya, kaya wala siyang maidadahilan. Amen? So naihayag na noon pa na ang kanyang manilikha dito sa mundo ay siya lamang ang makakapagpatutuo nito at kaya niyang likhain in just one click by His word also. He created everything by His word. So we are created from the dust of the ground, mga kapatid. Kung hindi, hanggang ngayon po hindi pa po natin alam kung saan po tayo nanggaling, we are created from the dust of the ground. And He breathed us in His nostril para magkaroon po tayo ng buhay. Amen? So in Acts chapter 17 verses 24 to 27, let us read. Please open your Bible with me. Acts chapter 17 verses 24 to 27. Medyo mahaba-haba po siya. To 27. Holy Spirit, bless your holy word. Siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa. Kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. So anong ibig sabihin nito? Hindi po siya nakatira sa mga templo na ginawa ng tao. Kung saan po yun? Sa mga simbahan na maraming ribulto. Hindi po siya nakatira doon. Dahil ang kanyang tahanan po ay hindi po doon sa mga ginawa ng mga tao. Hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Maging ng lahat na pangailangan natin mula sa isang tao, ginawa niya ang lahat ng lahi at pinangalat sa buong mundo. Noon pa'y itinakda na niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y mabubuhay dito sa lupa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Amen? So that's why coronavirus is here. May purpose po ang Panginoon that the coronavirus is still not, hindi pa po siya natatapos. Kasi He is calling us. He is calling our attention na magbalik loob sa Kanya, na hanapin natin siya. Sabi niya rin mismo sa Kanyang salita, hindi po siya malayo. Napakalapit niya, abot kamay po natin. Pero tayo lang po yung hindi nagtatawag sa Kanya. Hindi po natin siya ina-acknowledge bilang ating Diyos na tagapagligtas. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Matatagpuan po natin siya kung tayo po ay tumanggap sa Kanya bilang ating Diyos sa tagapagligtas. Tawagin lang natin siya. Amen? So, basahin din po natin and sabi niya dito, Jeremiah 33:3. Holy Spirit, bless you, holy word. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Sapagkat ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsasabi, kahit giniba na ang mga bahay sa Jerusalem at ang palasyo ng hari ng Juda para gawing mga pundasyon ng pader, upang hindi ito mapasok ng mga kaaway. Amen? So, tumawag lamang tayo sa Kanya, hindi po siya malayo. Abot kamay po natin. We just have to call upon His name and He will speak to us. Amen?
only God is the creator who created everything. Through everything He created, we can believe God the creator exists. Everything was created only through God of creation. The Bible talks about how God created everything and holds on His creation through His Word. So, He created everything through His Word. Amen? So, pag sinabi niya, di ba, let there be light. So, magkakaroon po ng light. Pagbasahin po natin from Genesis hanggang Revelation, makikita po natin kung gaano ka-powerful ang Panginoon, kung gaano po siya makapangyarihan sa lahat. Let there be light, let there be animals, let there be the separation of sea, let there be the separation of day and night. So, by His word po, kinreate niya ang lahat. Ilang araw po siya nag-create? 6 days po yan. 6 days po siya na nag-create ng lahat-lahat na nakikita po natin. And on the 7th day, He rested. Amen. Kaya nga po, may sinatawag tayo na, na Sabbath day. Yun yung rest day. And Colossians 1:16, basahin po natin. Holy Spirit, bless you, Holy Word. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may mga kapangyarihan. Amen? So, nakikita at hindi nakikita, siya po yung lumikha nito. Amen? So, sabi nga dito sa verse 17, itiritso ko lang po siya. Bago pa man likhain ng anumang bagay, naroon na si Kristo at sa pamamagitan niya ang lahat ay nanatiling buo. Amen? So, napakabuti po ng Panginoon sa hallelujah kasi isa po tayo sa kanyang create. Ginamit niya po ang ating mga nanay at tatay para tayo po ay tumao dito sa mundo. So, we have to treasure that we have seen His glory and nararanasan po natin yung kanyang kapangyarihan dahil sa tayo po ay binigyan niya ng buhay. Amen? Number 3, God sent His Son to show His existence in His living. John 1 verse 18, basahin po natin. John 1 verse 18, Holy Spirit, bless you, Holy Word. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak, ang kaisa-isang anak na nasa piling ng Ama. Amen? And Hebrews chapter 1, verses 1 to 2. Pakibasa din po natin. Please bear with me. Hebrews chapter 1 and 1 to 2. Verses 1 to 2. Holy Spirit, bless you, Holy Word. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mahuling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Amen? So, noong una po, nakakausap naman talaga siya ng mga ninuno natin noong unang panahon. Gaya nga nung preaching po kahapon na si Adan tsaka si Eve, noon po, nung hindi pa po sila nagkasala, nakakausap nila mismo ang Panginoon. Pero since they have sinned against God, nahiwalay na na hindi na sila ganun na yung espiritu nila hindi na mag-connect sa Panginoon kasi they have sinned against God, so they are no longer holy. Hindi na sila nung time na yun. So, ganun din po sa atin, if we really seek Him, He will speak to us, truly. Amen? So, kailangan po, magkaroon po tayo ng intimate relationship with God na talagang i-desire po natin sa ating puso that He will open the eyes of our heart para po mapakinggan natin siya like Bishop Lily. She has given her the anointing na makakausap po niya. Every time na gusto niya pong magtanong, nakakausap po niya. So, di ba napakasarap pakinggan ng Panginoong Hesus ay nakikipag-usap sa'yo. So, i-desire po natin yon. Kailangan po natin gawin at gampanan yung mga bagay na nakakalugod sa Kanya para po yung ating espiritu ay mag-connect sa Kanya. Amen? God's greatest revelation is the one through His Son. God is Spirit, but He is also has His image. We are created after His image. God's image who came to earth, that is Jesus Christ. He, the Christ. Amen? So,
tayo po ay nilikha ng Panginoong Hesus na kawangis niya. Kaya nga po siya nagkatawang tao, nasasaktan, nakakaramdam din po siya ng gutom. Kaya nga po siya nagkatawang tao para siya po yung gagamitin na mamatay sa cross despite sa ating mga kasalanan. In place of us, He was the one crucified on the cross of Calvary para po tayo ay luminis sa ating mga kasalanan. Only if tayo ay tumanggap sa Kanya at nagsisi sa ating mga kasalanan. During the Old Testament period of time, God sent prophets to promise us that He would send His Son. God let us know Him, see Him by sending His Son to His place 2,000 years ago. So those who saw Jesus saw God. Those who met Jesus Christ met God. And those who serve Jesus serve God. Amen? So, may tatlong persona po ang ating Panginoong Hesus, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit of God. Amen? So, sa isang Diyos, meron po siyang tatlong persona. So, kung nakita mo na po ang Panginoong Diyos Ama, nakita mo na rin ang Diyos Anak. At yung Banal na Espiritu, siya po yung pinadala sa atin, nananahan po sa ating puso. Amen? To believe in Jesus is to believe in God. Amen? John 12 verses 44 to 45. Basahin po natin. Please bear with me. John chapter 12 verses 44 to 45. Holy Spirit, bless your holy word. Nagsalita si Jesus ng malakas. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi lang sa akin sumasampalataya, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin ay nakakakita na rin sa nagsugo sa akin. Naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi na mananatili sa kadiliman. Ang sino mang nakarinig ng aking mga aral pero hindi sumunod ay hahatulan. Ngunit hindi ako ang hahatol sa kanya sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ang mga tao kundi iligtas sila. Amen? So, sino man ang hindi sumusunod sa Kanya ay hahatulan. Magpahanggang ngayon mga kapatid, kung tayo ay hindi pa nakikinig sa Kanya, iisipin po natin na tayo po ay hahatulan according to our deeds. Kung ano po yung ginawa natin, doon po doon po makikita kung ano yung ating mga kaparasahan. Amen? So, doon sa kulungan, may kanya-kanya po yan cabin kung saan po yung mga murderer, yung mga rapist, kung ano pong klaseng kasalanan yung nagawa nila, may kanya-kanya din po silang mga kwarto-kwarto kung saan sila nararapat. So, ganun din po sa impyerno, kung tayo po patuloy na hindi nagsusunod sa Kanya, hindi natin siya ina-acknowledge bilang Diyos na tagapagligtas natin, so malalaman po natin pagdating ng panahon, on His second coming, mahahatulan po tayo according to our deeds. Amen? Basahin din po natin sa number 4 na po tayo, experience the living God. God wants to meet us. The Bible is filled with stories of those who met God. The Bible is a record of meeting God by the faithful ones. We can also meet God, serve God, experience God, receive life and blessings given by God. God is Spirit. He is living and we can experience Him. Amen? So letter A, the Bible has many testimonies of those who experience God. Yun nga po, binasa natin kanina sa Hebrews chapter 12 verse 1. Basahin po natin ulit, Hebrews 12 chapter 12 verse 1. Holy Spirit, bless your holy word. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya tinalikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Amen. So buong tiyaga po tayong takbuhin ang itinakda ng Diyos para sa atin. Walang bibitaw, magpahanggang wakas. We have to run the race. Na pagdating po sa dulo, abot kamay na natin ng Panginoon. Nandiyan na siya. Kung ano man, yung anong natin dito kahirapan na tinatamasa natin dito sa lupa. Dahil nandito pa tayo sa lupa. Pagdating po doon sa langit, wala na pong anumang klase ng kahirapan. Only kasayahan na po siya. We are just worshiping God.
nandun na po tayo, wala na kung anong klase mga lungkot, wala na anumang klase ng diseases, wala nang anumang klase ng mga problema, bagkus puro kasayahan na lamang ang ating gagawin doon. Pag tayo po ay babalik sa Kanya, kasi dalawa lamang po ang magiging destination natin. So, we need to aspire, we need to desire that we will really come back to God pagdating po ng panahon. Letter B, we experience God is living through our prayers and its answers. Amen? So, nasubukan nyo na po ba na once na nag-pray po tayo, He really answers our prayer? Amen? So, answered prayer po, salamat sa Panginoon, kasi patuloy po siya na kumikilos sa ating kalagitnaan, patuloy na unti-unti ng lumiliit yung cases ng coronavirus, at salamat din sa mga nare-receive natin minsan na it's just a couple of prayer, minsan natatanggap po natin yung mga dinidesire ng puso natin. Minsan magtaka ka na lang, ito yung parang pinasok ba sa isip mo kanina-kanina lang, pero nandiyan naabot kamay mo na. So, di ba? God is really faithful to us even though we are unfaithful to Him. Naririnig niya. He sees our heart. He knows our heart's desire. He knows our feelings. He can really see us. But only one thing is for sure. Kailangan po natin pagbigkasin. Kailangan po natin hingiin sa Kanya at ibibigay niya anuman yung hinihiling natin according to His will and purpose in our life. Hindi man po niya minsan ibibigay, we have to seek God earnestly. We need to pray continually. Huwag po tayong mapagod kasi mas may hinanda po siya na mas better than yung pinaghahanda natin na yung dinidesire natin, inaasam-asam natin na kasagutan ng ating mga panalangin. Amen? God moves in a mysterious way na minsan hindi po natin na nararamdaman, hindi natin namamalayan na nandiyan na pala yung kasagutan ng ating mga panalangin. So, salamat sa Diyos kasi through our prayers, through our devotions, through our worshiping and yung paglakad natin ng naaayon sa Kanyang kagustuhan, nararanasan natin yung presensya na sa pamamagitan po ng mga answered prayers natin sa araw-araw. Letter C, we receive the promise, Holy Spirit, and we experience God. Amen? So, if we really walk with God, the Holy Spirit is always dwell inside our heart. And John 14, verses 26 to 27, Holy Spirit, that's your holy word. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapatid ko, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Amen? So, ang kapayapaan po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus ay hindi po yung kapayapaan na ibinigay ng mundong ito. Ang kapayapaan po na tinataglay-taglay natin bilang mga anak ng Diyos ay yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoong mismo. Na kahit na, I think 4 months na po tayo, start ng March, April, May, June, July. Magpa 5 months na po tayo or magsi 6 months na lockdown. Pero yung kapayapaan natin, di ba? Yung kapayapaan natin, hindi tayo nababagabag. Hindi tayo nag-aalala. Though minsan mayroon naman yung time talaga na inuudyukan tayo ng mga kampo ni Satanas na mag-alala. Kasi ito nga, renewal na naman ng bahay. Siyempre, nag-iisip na tayo paano natin i-produce yung pera na yan. Pero wala po tayong kakayahan. Kailangan po, hanapin muna natin yung great provider. Huwag natin hanapin yung pera. Hanapin muna natin siya para siya yung mag-provide sa atin. Amen? The reason we need to meet God and experience Him. We are His creation and can only live by Him and through Him. Amen? So, nararapat po na i-ano natin siya, ma-experience po natin siya, and we are spiritual beings who live by Spirit. We need to receive salvation from Jesus Christ or Yeshua HaMashiach. God is love and we must receive His love. Amen? So, do you have love in your heart or only hatred?
Ngayon pa lang mga kapatid, kailangan po natin paghariin ang pagmamahal sa ating puso. Kasi yung pagmamahal na yan, it covers all the multitudes of sin. Amen? So, bago po tayo mag-conclusion, if this message touch your heart and you are willing to receive Jesus Christ as your Lord Savior and Master for your life, let us pray the sinner's prayer. Shout with your hindi po natin ito ipagpipray ng pabulong, bagkus lakasan po natin para marinig ng mga kampo ni Satanas that we are no longer belong to them, but we are going to accept Yeshua HaMashiach as our Lord Savior and Master of our life, and He is no longer part of our life. So let us pray this sinner's prayer. Heavenly Father, I acknowledge that the separation between us is because of my sin. I confess that I have sinned and have fallen far short of your glory. I thank you, Lord, that you sent your Son, Yeshua HaMashiach, to pay the penalty for my sin. I believe that He died on the cross for me. I believe that you raised Jesus from the dead. I'm sorry, Lord, for the sins that I have committed and ask you to forgive me and cleanse me for all the filthy things that I have committed. And I want to turn away from everything the Bible calls sin and receive you as my personal Lord, Savior, and Master of my life. Help me, Lord, to live, to love, to serve and obey you for the rest of my life. Please write my name in the book of life so that I will be with you in the New Jerusalem on the day that you will come back. In Jesus' name I pray. Amen. So congratulations kapatid, if you really pray these prayers, kailangan po lakaran mo ang kaparaanan ng Panginoon at talagang you earnestly seek Him. Mangungusap po yan sa iyo, mararamdaman mo po, magkakaroon ka ng peace that no one can give you. Only the peace that God is giving. Yun po yung mararamdaman mo, and God is living. So, mangungusap po yan siya sa iyo. Basta magtiwala ka sa Kanya, lagi kang magpasakop sa Kanya, at kailangan po makinig ka palagi ng mga preaching, Bible study, you worship Him through YouTube. Kung wala ka pong cellphone, mag-attend ka po ng mga born again Christian churches. Born again is not a religion, by the way. Born again po is you have to be born by the Spirit of God. Hindi po born again na yung ipanganak ka muli sa sinapupunan ng nanay mo. Ito po yung born again that you have to be born by the Spirit of God. Amen? So conclusion, God is a living God. He loves us. God gives us faith through the Holy Spirit to believe that He is living. God reveals Himself that He is living through His creation, and most of all through His Son, Yeshua HaMashiach. When we believe and receive Jesus as our Lord, Savior, and Master of our life, we experience Him and we will receive the promised eternal life. Pagdating po ng panahon, mamakamtan po natin yung buhay na walang hanggan. So, maraming salamat po mga kapatid sa lahat na mga kapatiran from the different churches, Holy Churches Dubai, Abu Dhabi, kay Maajman in Sharjah, mga kaibigan po namin through Facebook, mga kaibigan namin as from the different churches, from the different denomination. Maraming salamat po sa patuloy nyo na pakikinig sa banal na salita ng Panginoon. Glory be to God po, and God bless us all. Be safe, and I declare right now, and I pray na lahat ng may mga sakit at karamdaman, may mga pinagdadaan ng mga problema, Panginoon, Ikaw po ang humipo sa kanila, bigyan mo po sila ng kapayapaan, yung kapayapaan na nanggagaling lamang sa iyo. Hipuin mo po ang kanilang mga puso right now, even kung saan mang parte ng kanilang mga katawan, Lord. I declare, Lord God, na iyong blood, Panginoon, ang yung kumukulong banal na dugo na siyang yung dumanas sa cross ng Calvary, yun po yung lilinis sa kanila anumang klase ng sakit na kanilang pinagdadaanan. Kung ito man ay matagal na po nilang nararanasan, Panginoon, bigyan mo po sila ng kagalingan na nanggagaling lamang sa iyo. Dalangin ko din po, Panginoon, na patuloy mo kayo na ingatan, patuloy mo po kami na panatiling COVID-free, magpahanggang sa maubos at matapos totally. I declare and decree na ang buong mundo ay maging COVID-free sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng pagpapala, pagmamahal,
pagmamahal at patuloy mo, Panginoon, na ipadala ang banal mong Espiritu na siyang maggabay sa amin, na siyang magiging guro namin, at tulungan mo din po kami, Panginoon, na makasunod sa iyong panuntunan sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. And I declare and decree, may God bless us all. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the communion of the Holy Spirit be within us, among us, and around us all. In Jesus' name I pray. Amen. Shalom mga kapatid. Thank you so much po sa lahat. Hallelujah. Amen.